Isang makulay na Christmas caravan at meet and greet event ang isinagawa po sa Barangay Talomo, Davao City kung saan ipinamahagi ang maagang pamaskong handog sa mga residente. Dumalo rin sa pagtitipon ng ilang mga senatorial candidate ng PDP laban, kabilang na si Congressman Rodante Marcoleta na nagbigay din ng kanyang mensahe ng pagsuporta kay Vice President Inday Sara Duterte. Mga plano naman ni Pastor Apollo C. Quiboloy na independent senatorial candidate inilatag din sa naturang pagtitipon. Narito ang balita ni Jean Domingo. Asa na ang taga PHW? Okay, ang staff sa mga taga-admin. Ang Barangay Talomo na isa sa mga pinakamalaking barangay sa Davao City ay nag-organisa ng pagtitipon na naglalayong hindi lamang maghatid ng pamaskong handog kundi ito rin ay pagkakataon upang mas malaman ng mga residente ang mga plano ng mga tumatakbong kandidato sa darating na halalan. Bukod sa mga local candidates, ipinakilala rin sa mga residente ang ilan sa mga senatorial candidates sa ilalim ng PDP Laban Party upang mas malaman ng mga ito ang mga isinusulong na plataporma at mga plano para sa bansa ng mga tumatakbong senador. Kabilang sa mga personal na dumalo ay sina Senatorial Aspirant Representative Rodante Marcoleta ng Sagip Party List at Philip Salvador. Nagpaabot naman ng kanilang mga mensahe sa Senator Bongo at ang Bombero ng Pilipinas Party List candidate na si Astravel Naik, habang nagpadala naman ng kanyang representative si Pastor Apollo C. Quiboloy. Samantala, nagbitiw naman ng mabibigat na salita si Marcoleta ukol sa mga pangikipit ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. Anya, hindi na pinagtutuunan ng pansin ng House of Representatives ang mga mas mahalagang bagay dahil sa mas nakasentro na mga ito sa kanilang impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Lahat ng panahon, lahat ng atensyon binigay lahat sa Quadcom. Wala nang panahon para dinggin yung mga panukalang batas na makakabuti sa tao. Bakit yung opisina lang ng Vice President ang ating iniimbestigahan kung talagang hindi kayo namumulitika? 400 offices ayaw niyong imbestigahan. Only the office of the Vice President. Politika po ito. Yung pag-audit, yung pag-examine ng mga papel, ng mga reports about public expenditures, ito po'y trabaho ng COA. Ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Sa ngayon po, nakakaawa ang kalagayan ng ating bansa. Napakamahal po ng kuryente, napakamahal ng presyo ng bilihin, napakamahal pa rin ng tubig. Ganyan po. Walang tumitingin dyan. Ang gusto lamang nilang gawin, mag-hearing ng mag-hearing sa Quadcom. Sinabi rin ni Marcoleta na handa siyang tumayo bilang Defense Counsel ng Vice Presidente. Alam kong mali yung impeachment. There is no basis. Wala siyang paglabag. Isipin mo, ino-audit pa lang. Kapag yung account ino-audit pa lang, this is tentative. Initial ang findings. This is contestable. This is appealable. Bakit inuusgahan mo na as if she is a criminal? Samantala, naging pagkakataon din ng pagkitipon upang lalong makilala ng mga residente si Pastor Apollo C. Quiboloy na tumatakbo bilang independent senator sa pamamagitan ng paglalahad ng kanyang mga plano at programa para sa bansa. Kabilang sa mga plataporma ni Pastor Apollo C. Quiboloy ay ang zero corruption, poverty reduction, tourism, national superhighway system, anti-drug campaign, at anti-criminality campaign. Na this success of Pastor Apollo C. Quiboloy and the KOJC is rooted in integrity, unity, abiding in the divine laws, and above all, in the zero corruption principle. Zero corruption. Imagine a nation na walay corruption, that every single centavo is accounted for. Ang tanan natong tax mo balik sa mga projects para sa katauhan. Corruption finds no safe haven, and the people's voice is the cornerstone of every decision. And Pastor Quiboloy is committed to restoring trust in public service through uncompromising integrity.
Kung walay corruption, there will be poverty reduction. Kay ngano, kung maadto ang tanan sa atua, kay kita may mga taxpayers, maadto sa tanang mga projects, there will be quality education, reliable healthcare, and abundant economic opportunities that are accessible to every Filipino. By strengthening law enforcement and community partnerships, we can create a safer and more secure Philippines. Pastor Kibuloy's vision for the Philippines is one of unity, progress, high standards of morality, and hope. A nation where no one is left behind and everyone has the opportunity. Salamat sa inyong pagsuporta sa pagdaga ni Pastor Apollo C. Kibuloy. If we can give him a chance to serve this nation, then this nation still has hope. Ikinatuwa din ng Barangay Talomo LGU ang pagpresenta ng mga plano ni Pastor Apollo para sa bansa. Kinahanglan nato mailhan o kinsa nga to ang candidates. So nagpasalamat ko nga nianhi ang representative ni Pastor Apollo Kibuloy so that we will see the pastor that wants to serve as senator. And in the same manner sa mga national candidates nato and particularly local candidates. So that is the reason mo nang rason nga nung atong gihimo ni nga activity. Ngayong Kapaskuhan marahil wala nang hinihiling ang bawat Pilipino, kundi makabangon muli ang bansa mula sa pagkalugmok nito dahil sa kawalan ng epektibong plano, programa at political will. Ngunit sa kabila ng hamon na ito, nariyan ang pag-asa ng mamamayang Pilipino na muling uunlad ang bansa at magkakaroon ng mga pinuno na may takot sa Panginoon at pag-ibig para sa mamamayang Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News.